Hi guys! So another day with another stay and another beach adventure na naman ang aking gagawin ngayon. Kaya naman, samahan niyo ko sa aking stay papunta ng Rami Guest Line Hotel dito sa Muscat. So yung next hotel experience kasi na ito is part ito ng chain experience kasi nakapag-stay ako sa previous resort nila sa same chain which is Rami Dream Resort. Kaya naman ang sabi dun sa resort before ako nag-check out, pwede kung gusto ko raw i-try yung isa pang hotel nila dito sa loob ng City of Muscat. So malapit lang yung hotel dito, kaya lang kasi sadyain din siya dahil nandun mismo sa beach, and gusto ko rin kasi magkaroon ng beach experience doon sa area na yon. Kaya naman, nagstay na lang din ako ng one night, and yung park kasi na malapit doon gusto ko rin siyang ma-visit kasi nga mahirap magpunta doon at bumalik na naman ulit dito at bumalik sa beach. So kaya ako nagstay doon sa hotel na yon. And of course, titignan ko na rin kung paano yung services nila, kung mas maganda ba doon sa other branch nila sa isang side ng Muscat City. So ngayon magbubuk muna ako ng aking taxi papunta doon sa hotel. Kaya naman, see you later. So ang aking sundo ay nasa parking area daw, kaya doon ko pupunta. So yun yung parking area ng apartment. Because I'm going jogging early morning on the beach. Kasi I came here. Later evening I'll go to Coron Park. Nandito na ako sa hotel, kaya lang pumasok lang kanina, lumabas na ako sa kuhanan kita ng video. So ito yun. And, ganda pala talaga entrance nila. There's a motorcycle. And there is a library, right? Inside? Rock Bottom Cafe is there. Okay, but it's all closed because it's daytime, no? Yes. So, ayan, nandito na ako sa floor. Sa elevator pala, papunta na ako dun sa room. Ito na. So, ito na yung 4th floor. Saan yung room ko? Hindi ko alam. Ang ganda ng corridor. So 415. Ito yung ito yung 416. So 416 kasi ito yung pool view. So ito na. So lagay ko muna yung VIN card. Yan. May pailaw na siya. So yun na. Nandito na ako sa room. Mas maganda pa rin pala talaga ito compare doon sa other chain nila na hotel. Kasi yung isa nasa Sib, ito ay nandito sa malapit din sa beach, sa Coron side. At ayan yung aking view kasi kumuha ako ng pool view. So open natin to. Tignan natin.
Andun yung pool sa baba. Yan, so bisitahin ko yan mamaya. Kasi ako'y nagugutom na, mag-order muna ako ng pagkain. So dito na ako. Dahil tanghali naman tayo dumating and close yung restaurant nila, magre-review muna ako dito ng kanilang menu. Ano yung orderin ko. Dahil nagugutom ako at maaga pa dito. Kasi mamaya pupunta ako ng Coron Park. So iikot lang ako dito sa hotel. Titignan ko kung anong iba pang facilities nila. Then saka ako pupunta ng park. After ko din mag-rest after ng hotel tour. So yan, check muna natin in-room dining daw. Kung ano yung meron dito. Kasi parang gusto ko ng tom yum soup. Kasi ang tom yum soup kasi masarap kasi yun na soup. Lalo nung natikman ko yan sa Thailand. Yun ang isa sa pinakamasarap na soup na natikman ko. So yun yung tom yum nila. Tignan natin kung ano yung magiging lasa. Kasi kailangan ko talagang kumain dahil nagugutom ako. So ano to? So yan ay chicken and beef. Naghahanap lang ako ng something with rice. Kasi hindi naman po pwedeng kumain ng kain na lang. Kasi mag-iingat din tayo sa ating diet. So yan yung menu nila dito. Yan. So ang purpose kasi ng pagstay ko dito is part kasi ito ng aking pagla-launch ng travel website which will be called as The Lone Wanderer or The Lonely Traveler. So pinag-iisipan ko pa pero itong stay na ito will be part of the vlogs na ipapublish ko dun sa aking WordPress. So hindi siya for YouTube lang. And these days kasi hindi lang ako nagpo-promote ng for education, hindi lang for lifestyle, kundi nagpo-promote ako for traveling. May nakaschedule din kasi ako ng mga travel in outside of Muscat and outside of Oman. And kung pupunta ako sa Philippines, nag-schedule din ako ng travel in the local tourist area. Kasi para hindi lang ako nag-travel internationally, although nauna ako mag-travel ng international bago mag-local kasi syempre nandito ako naka-base sa international. Yun lang ang kagandahan doon. Kung ako yung papipiliin sa pagta-travel, mas gusto kong i-promote yung local tourism ng aking bansa kasi syempre, yung economy noon ang makikinabang. Hindi lang ako, hindi lang yung family ko, kundi mostly sa mga locals. Kapag naka-attract tayo ng visitors sa area, pwede tayong makapagbigay ng another room for development sa isang tourist place sa bansa. So yun lang yung point dyan. So ngayon mag-order muna ako ng aking food. So tapos na tayong tumingin ng menu. And lunchtime na, so mag-order muna tayo ng ating kakainin. So as usual, pagkatapos nito, sasabihin ko kung magkano yung nagastos ko dito. Kasi para kung gusto niyo magstay at mag-order ng mga food sa inside dito sa hotel, magkaroon din tayo ng idea kung magkano ang nagagastos ng isang araw na hotel stay at a normal spending. So yung iba kasi nag-i-stay pero hindi sila nag-order, hindi rin sila nagbe-breakfast. Ako kasi pag nag-stay ako sa isang hotel kahit saan, nag-i-include talaga ako ng breakfast kasi para alam ko kung magkano talaga yung gagastusin at may idea ako kung sakaling mag-stay ako sa ibang property. So ganoon ang ginagawa ko. So tawag muna tayo ng room service.
Hello, this is room service. This is 416, I think, my room. Yes. Can I order one tom yum soup? Yeah, prawns. Prawns. Seafood only? There's no prawns. I'll just make it seafood. Yes, and which is the other one? I want this burger, beef. Chicken only. Oh, let me check another one. Anything with rice, fried rice you have? This fried rice should be because it's noon time. No? Wait. Okay, just give me one vegetable fried rice. Yes, and one tom yum soup. Water, wait, let me check that water. Where's the water, by the way? Can you please put in 1.5 liter water? Yeah, not cold, Yes. Okay. Yes, thank you. So, ayan, dahil hindi available yung ibang pagkain, yun na lang in-order ko. So, ganun talaga. It's very normal. Mag-order ka, hindi lahat ay available, kaya wag kang ma-upset. Maghanap ka ng ibang options. So, ganun lang yan. So ayan, naghintay ako na mahigit 30 minutes at dumating din ang aking order. So ang ating in-order dito ay fried rice saka itong tom yum soup. So yan yung tom yum soup. Tignan natin kung kalasa ba ito ng tom yum soup ng Thailand. So ngayon ay kakain muna ako, then lalabas ako mamaya-maya. So ayan, tapos na ako mag-lunch and medyo hapon na rin. So tama lang to go around at saka to visit the Kurong Park. Kaya bababa muna ako ng konti at titignan ko kung anong merong facilities yung Ramiguez Line Hotel at kung ano yung pwede mo magawa dito kapag ikaw ay nagstay dito na mag-isa or with the friends or family. A few moments later. Ngayon lalabas na ako to check all other facilities dito sa hotel. So ayan, as usual, bago lumabas, tanggalin muna natin yung VIN card kasi para mag-switch off lahat ng ilaw at nang makapag-save naman tayo ng energy. So yan, nagtanong ako na sa mga housekeeping, ang pool daw ay second floor. So papunta tayo ngayon doon. So ito yung motor na nakikita ko kanina. Yan. Ayan yung full lobby. Ayan yung reception's desk nila. Ito yung concierge desk. Ito ay library. Kung gusto magbasa. And ito yung
kung gusto mag-computer. So dito raw papunta yung way papunta sa pool. So ayan. So tama pala yung sinabi na second floor. Kaya lang, yun nga, kasi ano siya, yung tawag dito, maling wing pala yung napuntahan ko. So tama yung binigay ng staff ng housekeeping na information. So ayan, may signage, swimming pool and gym. So diretso tayo dito. Ayan. Ayan. So ayan. So ito palang swimming pool nila. Doon naman yung gym. So yan, video muna tayo. So yan yung itsura ng pool. Punta tayo doon sa gym naman. Itong area naman na to ay steam room at saka sauna yung sa kabila. So dito naman tayo sa gym. So yan yung entrance ng gym. So mini gym lang din siya. Pero pag gusto mo na mag-gym din at the same time, pwede kang pumunta dito. And overlooking din yan by the pool. So dito naman ako ngayon sa 6th floor. Ito ay tinatawag nilang Kiranado Restaurant. Dito daw yung breakfast. So bukas na lang ako papasok dyan. Gusto ko lang makita din. So ngayon ay babalik muna ako sa aking floor kasi magre-ready ako at pupunta ako mamaya ng Coorong Park. So yan ay 4th floor. So dito sa 4th floor, ganyan ang itsura ng beach. So yun yung beach, medyo malayo-layo ng konti lang dito. Around 300 meters. So pabalik na ako ngayon sa aking room. So ayan, natapos ko rin yung aking hotel tour dito sa Rami Guest Line Hotel dito sa Coorong, Muscat. And nakita ko na yung pool nila, which is have a height of a maximum 6 feet. At meron din silang sauna and steamer room. Meron din ako nakita na jacuzzi area, which is unusual siya at hindi ko expected sa isang 3-star hotel. And then isa pa is meron silang dalawang restaurant, isa sa 2nd floor at isa sa 6th floor. Yung 6th floor kasi yun yung all-day dining sa pagkakaalam ko dahil ito yung kung saan yung free breakfast. And yung free breakfast nila is only exclusive for buffet and not for room service. So yun yung information ng front office, which is fine kasi at least makakapunta ka ng restaurant. Plus doon sa isang floor meron silang cafe, something like bar and grill na pwede kang uminom at pwede kang magsayaw din kasi ang alam ko meron silang music doon. So hindi pa kasi siya open ngayon itong pagpunta ko, kaya hindi ko rin nakita kung for what is the exact purpose of the bar and grill area of this hotel. So yun. So thank you for watching. See you on my next vlog about Coorong area here in Muscat, Sultanate of Oman. Bye.